Ayan, muli mapagpalang gabi po sa bawat isa and welcome po to our midweek worship and prayer. Kamusta po sa lahat? Ayan, sana po okay po kayong lahat. Ayan. So bago po ang lahat, meron po ba tayong bisita for tonight? Check ko din po kung meron akong hindi kilala na bago. Okay. So far, wala po. Pero just in case po magkaroon po tayo ng visitors, baka may mga visitors tayo na malilate lang. Pa-send na lang po ng mga pangalan sa chat box para ma-acknowledge po natin sila later. Okay po. So, before we start our worship celebration, I encourage everyone po to open your cameras and to keep your microphones on mute para po sa ating celebration. So, let's prepare our hearts and minds to worship and glorify our one true God. So, samahan niyo po akong manalangin. Father God, we praise you, we glorify you, and we adore you. Your mighty name, O God. We thank you for your faithfulness in our lives, Lord. It is because of your loving kindness, Lord, care and protection that we are here for tonight, Lord. We thank you for this privilege of coming together, a time where we can seek your presence and guidance. Lord, tabarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pakalinisin mo kami, Lord, sa aming karumihan, that we may be acceptable before your presence, Lord. Allow your Holy Spirit to be in our midst, Father God. Lord, we commit and lift up to you this midweek worship and prayer, Lord, including the internet connection of each household, Lord. We rebuke all the plans of our enemies during this midweek celebration at patuloy po na kayo ang maitaas at maging sentro ng gawain namin sa gabing ito, Lord. We pray for Brother Pat, Lord, na maghahati na inyong salita. Kayo na po ang bahala na magsalita para sa kanya at maipahayag ang nais mo iparating sa bawat isa, Lord. We entrust to you this night. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Let me read some verses from the Bible. In Psalm 113 verses 2 to 3 it says, "Let the name of the Lord be praised both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised." Let us worship our Lord through our songs. Let's sing, "Blessed be your name." Blessed be your name, in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name.
let's continue to sing praises to our Lord. Let's sing oceans. praises and glory alone. In Jesus' name, amen.
Yes po, Panginoon, muli po purihin ka, sambahin ka, dakilain ka po, Panginoon. Sa ilang pong pinamataas na papuri, parangal, pasasalamat. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong po pinagkaloob sa amin, Panginoon, sa kalakasan at sa buhay namin na narito. Kami maring mapakinig ng inyong salita. Hihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Dalayan po namin ng paglilinis na sa iyo lamang po nagmumula, Father God. And as for tonight, Father God, as we lift to you our prayer for the people, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan na inyong pinadama kila Nathan at RC Abigail, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-alis niyo po sa kanila sa banig ng karamdaman, Panginoon, sa mga doktor na inyong ginamit, sa mga medicine po na kanilang tinig, Panginoon, na naging daan sa kanilang kagalingan. Dalangin po muli namin ang patuloy na pag-recover nila at nawa po ibalik niyo po sa kanila, Panginoon, yung nawala po nilang kalakasan nung sila po ay nasa banig ng karamdaman. We pray naman po, Panginoon, para po sa mother po ni Sister Alicel. We lift to you, Panginoon, yung operation po niya tomorrow. We pray din po sa favorable lab result na lalabas po, Panginoon. We pray din po for wisdom na nawa po ipagkaloob niyo po ito sa mga doktor at sa mga nurse na siya magkakatak po ng operation. I-guide niyo po sila, Panginoon, upang maging matagubay po yung operation na gagawin sa kanila. And we claim po, Panginoon, that it will be successful, for we know that you are our great healer, Panginoon, at sa ilang po kami kumakapit. At after po nito, we pray po, Panginoon, sa fast and complete recovery po, Panginoon. And we lift to you and pray din po, Father God, si Ameline Calma. We pray po for healing sa kanyang current medical condition. We pray po sa kanyang good health, and we pray, Father God, na she may come to know you as her Lord and Savior, Panginoon. Na mapagawa po kayo ng tao para mabagyan siya ng inyong gospel, Father God. At we pray din po na siya po ay tumanggap dito pa, Panginoon, and we lift to you her case, Father God, and we pray for peace and comfort po sa kanyang puso. And we pray din po para kay Abby Garcia for complete healing, na nawa din po, Panginoon, tumaas po yung kanyang platelet count, na maging normal po ito. At we pray po sa strength at comfort, ganoon na rin po sa kanilang family, lalo na po kay Ate Jobs na siya po tumitingin po kay Abby, Panginoon. May you bless din po yung mga medicine na kanyang tinitake at mga pagkain din po na magsilbi pong inyong instrumento para sa kanyang kagalingan, Panginoon. And we lift you din po, Father God, si Maggie. Nakasalukuyan po may lagnat. We pray po for complete healing sa kanya, Father God. Na po ipumpa niyo po ang batang ito, Panginoon, na may alisin niyo po yung naging sanhi po ng kanyang lagnat, Father God. At nawa din po, i-bless niyo po yung kanyang mga gamot na iniinom, at gabayan niyo rin po yung mga tao po na tumitingin po sa kanya, Father God, until she recover. We lift to you din po ang Mendoza family. We pray po for comfort and strength sa kanilang buong family, for the passing ng uncle po ng tatay ni Ate Len. We lift to you them in prayer, Father God, sa mga family members po ng Mendoza, sa pagkawala po ng kanilang laban, Father God. We pray na kilingan niyo po sila ng inyong pagmamahal, Panginoon, na may maramdaman po nila ang inyong mahigpit na yakap sa kanila, and may they continue to found peace in their heart, Father God. And all this prayer, Father God, is pinataas pagkatiwala namin sa inyo, Father God. In Jesus' name, Amen. Ayan. Muli magandang gabi po sa lahat. Kamusta po tayo? Ayan. Tingin nga natin ang mga nagagandahan at nagagwapuhang mukha. Ayan po. So meron po ba tayong visitor? So far po wala pong nag-chat. So skip po natin yung ilang announcements natin for our visitors. Ito po, isa po sa announcement natin, yung ongoing pong Bible Study Friends Day po natin from August 11 to August 7. So ang assign po dyan, yung mga churchmates po natin na taga Albarcia, Tecum, Alcus, and International City. Yan. So sa Bible Study Friends Day natin, each one reach one. So again, ongoing po siya. So patuloy po tayong humayo. At
mag-share ng good news. Ayan. And then this coming Saturday na po, no, after worship celebration, yung huddle time natin. So let's share our stories. Ito po ay gaganapin sa August 17 and 24. So ito po ano po yung mga stories natin ng paghayo. Ayan. And then sa August 25 to 30 po, Monday and Friday, kailangan po i-share the names of your guests. Yan. Ito po yung ating prayer week. Ito po. Next po. So Friends Day po, August 31, 2024 sa Voice International po sa ating worship service celebration yan. So invite your friends, families, flatmates, workmates sa ating Friends Day. So sabi nga, he said to them, go into all the world. Ayan. Next po, yung reminders, be prayer intentional, mindful, confident, and ready. Yan, kasama po yan sa ating August na activities po. And of course, yung apologetics po natin every month, yung Monday po, this coming Monday, August 26, 8 p.m. po via Zoom. So wag po nating i-miss yung apologetics natin. Napakaganda po. At sunod-sunod po yung mga matututunan natin for apologetics. Ayan, makakatulong po ito sa ating paghayo. Alright po. Ayan. So, moving forward po, it is our privilege to bring back all our praises and share God's blessings or greatness to our testimony. So, alam naman po natin ang ating ganap tuwing midweek. Ayan. So, let's not miss the opportunity to give thanks sa blessing na tatanggap natin. So, ayan. Alam na po natin. Tatlo po. Magbibigay po tayo ng 3 slot for tonight. Tingnan nga natin. Mag-unmute lang po tayo sa mga excited mag-share dyan ng kanilang testimony. Tingnan natin. Yung mga nakasmile dyan. Meron po ba? Sige po, magka-countdown po ba tayo? Nahihiya pa sila. Yung may ano po ako, yung mga may suggestion po ako, yung mga merong successful na paghayo. Ayan. Ganda ipagpasalamat po natin kay Lord yon. May picture po tayo nun, di ba? Ng mga successful na paghayo. Tawagin ko po ba? Sino po? Aba, nahihiya sila. Wala talaga. Sige, mag-isip na kayo. Sige, ako na muna. So, paborit pa sa salamat kay Lord sa award. Actually, may natanggap yung team namin kanina na award dun sa office. For a very long time, hindi nakatanggap ng award yung team namin. Yung team namin actually yung parang isa dun sa mga pioneer at palaging may natatanggap na award sa company. And it's been a long time, parang ilang years din. And kanina medyo shocking kasi nakatanggap kami ng I think 3 award or 2 individual award and 2 team award. Ayan. And of course, patuloy na papasalamat kay Lord sa continuous provision and blessing. Sabi ko nga hindi lang sa amin, no, sa tayong lahat hindi natin deserve yung minsan yung mga natatanggap natin, yung blessings natin, pero because of God's love for us, yung faithfulness niya sa atin, and of course by His grace, yan, patuloy tayong nananagana ng mga blessings na binibigay niya sa atin. Yan. Meron pa po ba? Meron pa po bang nag-uumapaw ng kanilang puso para sa kanilang pasasalamat kay Lord? Ako, brother. Ayun. Mm, Sige po. ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandito ako sa Lebanon. So, bukas ang balik ko sa Lebanon kasi mga amo ko bumalik na nung kahapon ng gabi diyan sa Dubai, galing ng Cyprus. So, iniwan ako dito for 1 week. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit nandito ako ay nakaka-attend ng Bible study o kaya itong midweek natin itong midweek natin. So, pinupuri ko ang Panginoon sa kabutihan niya sa akin dito. At yun lang po. Salamat.
Amen po. And mag-iingat po kayo dyan, Remy. Praise God po. Okay po. Bukas balik na po ako diyan. Pag-pray na Ay, lang okay. po. Mm. We will Thank you. po, we will po. Ayan, Thank you meron pa po. po ba? Isang slot na lang po. Or pwede pa pong dalawa. Medyo napabilis yung mga ano natin. Ako na lang. Ayan, o sige po. Suki ng testimony si Ate Cheryl. Binibigay ko talaga sa iba, kaya lang wala pang nag-ano, go. I praise God kasi muling nagamit yung natutunan ko diyan sa Dubai, yung training ng tawag dito, nalimutan ko yung word mismo. Pero about sa discipleship at saka evangelism, may mga opportunity na yung prayer ko last year na yung target ko is house to house, heart to heart, yan. Is yung makapasok tayo sa bawat tahanan ng isang pamilya at kaisa niyo ako sa gawain dyan na maipalaganap natin sa bawat pamilya yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos at yan yung aking pinaka-mission na nilagay ng Lord sa puso ko matagal na. Thank you sa Lord kasi nawala yung takot. Baka sa isang araw may mag-picture na sa akin sa YouTube, abangan nyo na lang, mga naghahayag sa bus. Pero hindi ako mangungulekta ng pera ha. Sasakay lang ako sa bus pero tatayo ako doon. Ayun yung baka next week or this past mga i-prepare ako ng Lord this week or next weekend is sasakay na po tayo ng bus. Hindi ko lang alam kung saan ako dadali ng bus. Kung hanggang matapos ko yung gospel is doon ako bababa sa kung saan matatapos yung aking sharing. Pero to make sure doon sa makaka-encounter ko at saka may handa ng Lord na makinig ng Word of God is wala akong iaabot na sobre. Yun lang yung maasahan nila sa akin. At I praise God kasi unti-unti na nagkakaroon ng clear na kahit na merong sabi ng Lord sa akin is yung situation na meron kami sa parents ko at saka sa kung ano man yung pinagdadaanan namin ngayon, is wag maging hadlang dun sa calling na tinawag sa akin. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon Diyos kasi praise God, may 5 bahay na po tayong napasok. So good bahay tayo ngayon ha. May 5 bahay na po tayo at may 5 pamilya na rin tayo na napapasok na tahanan to hindi lang basta i-share yung ng salvation, kundi i-share din yung BS Care Group. Ang tawag nila dito is Life Group. Ayun, ano man yung church na kinabibilangan ko ngayon dito sa Pilipinas is alam naman natin, it's not about the church, kundi about Lord Jesus Christ. Kaya kung ano man yung natutunan ko dyan, ayun, patuloy lang tayo sa paghayo at saka sa kung ano man yung nilalagay ng Lord na ipagawa sa atin is gawin natin ang buong katatagan. At salamat sa Lord sa tawag dito, courage. And then, salamat din sa Lord sa mga learnings na preparation ng Lord. Magto 2 years na si ate dito sa bahay ni kuya. Ay, bahay ni mama pala. Magto 2 years na ako, 19 months to be exact nang iniuwi ako ng Lord. Pero, Ate Cheryl, now is punong-puno ng kagalakan kasi yung preparation pala yun. Pag ikaw ay isolate ng Lord is hindi naman totally isolate kasi may mga tao pa rin na katulad dun sa buhay ni Elijah is may uwak na pinapadala. Dito sa bahay ni Mama ay meron namang pinapadala ang Lord para magpatuloy yung learnings ko. At maraming salamat sa buhay nila. Alam ko naririnig nila ako ngayon. Hindi ko na i-mention, baka meron ako hindi ma-mention if magtampo. Si Lord na yung magpala sa buhay ng bawat isa. Ayun, to God be all the glory din sa buhay ng nanay ko kasi very peaceful yung kanyang everyday routine. Yung pag-worship niya at saka yung pagharap niya sa battle sa sakit niya, merong pagbabago sa katawan niya pero praise God hindi siya na inaatake almost July, August, almost 2.5 months na hindi siya inaatake ng seizure. And then I praise God din sa pagsama ng Lord sa mga kapatid ko diyan sa Dubai at
alam ko mapagtatagumpayan namin kung ano man yung battle na kinakaharap namin. And then, patuloy lamang tayo. Ayun po. Isama niyo din po ako sa panalangin sa sa pagsakay ko sa bus at saka sa pagsugod bahay. Thank you po. Ayan, praise God sa buhay mo, Tisha. And umasa ka na palagi kang kasama sa aming mga panalangin. Ayan. So let us move forward po. Let us proceed po sa ating prayer focus. So I encourage everyone to unmute your mic and let's pray together as I mentioned each prayer focus. Ayan. So prayer focus po natin, persistent evangelism, reclaiming less active members, and sanctity of the church. So let us pray. Lord God, we believe that you are good and faithful all the time. So we humbly come to you, Father God, in a prayer as one family in church and lifting up all the prayer focus that we're about to put on your hands, Lord. So let us pray. Okay po. Let us all pray. Lord God, as we continue tonight, may our time be filled with your presence, Lord. Bless our conversations, our intentions, and our actions, Lord, as we seek to live in accordance with your will, Lord. May your love and compassion extend to every corner of the world. We pray for unity, understanding, and reconciliation among all peoples of all walks of life, Lord. Lord, we bring before you the concerns and burdens and the weight in our hearts, Lord, both individually and collectively. We pray for those who are facing challenges, illness, or uncertainty. May your healing touch be upon them, and may your peace that surpasses all understanding fill their lives, Lord. We entrust to your prayers, Father God, as you only have the power to make a way for these answers, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And mag-proceed po tayo sa ating scripture reading. So in reverence of the scripture reading, please open your Bible in the book of Matthew, chapter 28, verse 16 to 20. So now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them.
And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Praise be to God for the reading of His word. Let us all welcome po Brother Pat for the proclamation of God's word. Magandang gabi po muli sa lahat. Sa magpalang gabi, maraming salamat Brother JP for reading yung verse natin for tonight. Ako din po nagpapasalamat kay God for this opportunity na muli ay makapag-share ng kanyang salita. Kakaba man pero kakayanin naman. Yun po. So yun, dun sa nabasa natin kanina na, wait lang. Share ko lang yung screen ko. Ayun nga po, dun sa nabasa ni Brother JP na the verse na natin for tonight since nasa mission man po tayo. So ito po yung napili ko na verse at I know po, majority dito sa atin is familiar na sa verse na to. Diba ito nga yung verse na kilala kung saan ito yung Great Commission na iniwan ni Jesus sa atin bago siya pumunta dun sa langit. So in this verse, Jesus arranged to meet the disciples in Galilee after his resurrection. They went to a high mountain and worshiped him. Although Matthew, yung disciple na nagsulat nito, he notes that some doubted, and Jesus gives them some instruction and reassurance that this event has become known as the Great Commission. At sinabi dito ni Jesus na go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. So the disciples began their missionary work in spreading the good news about Jesus and obeying his instruction from the Great Commission. And as a Christians, are also called to follow this instruction as disciple of Jesus. Some people do this by carrying out missionary work across the globe or giving themselves to a religious life like yung mga pastor natin, yung iba na papastor, and last is yung living a Christian life as an example to others. And dun sa last part, Jesus leaves the disciples with an important act. At nang sabi niya doon, remember, I am with you always to the end of the age. And this would have given them confidence and reassurance that when they were completing their difficult mission, God is with them. So tayo po ay muling mas madaling manalangin. Panginoon, muli po kami po yung nagpapasalamat sa inyo, Father God, sa gabing ito. Panginoon, as I preach your word for tonight, kayo na ba po ang siyang tanging makita lang po sa akin. Itagin niyo po ako sa inyong likuran. Gamitin niyo po ako as your mouthpiece. At nawa po, Father God, sa salita po na ito na pag-aaralan, mag-usap po kayo sa aming mga puso, Father God, at tumatak po ito sa aming puso at isipan. Magamit po namin ito, Father God, sa kami pang araw-araw na buhay. Ito po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. And for tonight po, yung magiging topic natin is what it means to be a mission-driven for the kingdom. And for this, we will be itatackle, meron tayong 6 na points na itatackle. At
how to, pero alam na points na itatackle para malaman natin what it means to be mission driven for the kingdom. And first na nga doon is yung missional requires a prevailing prayer. 'Di ba tayo when we start our journey or pang may pupunta tayo na mga lugar, especially yung hindi tayo pamilyar, 'di ba kadalasang ginagawa natin is i-on yung mobile natin, mag-GPS, gagamitin yung map, either Google Map man yan or Waze. Tapos, 'di ba, yun yung gagamitin natin para i-search natin yung pupuntahan natin para di tayo maligaw. Ganun din naman sa buhay natin, sa journey natin as a Christian life. Kailangan din natin ng navigator. At hindi lang basta-basta na navigator sa ating buhay, kundi si Jesus lamang. Kasi siya lang yung may plano at may purpose sa ating mga buhay. At gaya nga nung sinabi niya na I am the way. At sabi niya dun sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So not only does prayer open communication between us and God for guidance, but it also enables God more fully to use us because we place ourselves in step with His purpose. And in James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. And the prayer of a righteous person is powerful and effective. Bakit? Because a righteous person is the one who follows the leader instead of standing in a way. Then in number 2, missional demands a desperate dependence on God. Dun sa Book of 1 Kings chapter 17, mahaba kasi ito eh. Pero maganda na i-take note natin to, basahin natin sa free time natin. Kasi maganda yung pinakita na halimbawa nito kay Elijah kung paano siya pinakain ng ravens. Tapos yung brook din na kung saan ito yung naging source ng kanyang tubig. And then he goes to a widow. In this chapter, mawiwitness natin kung paano nag-realize si Elijah kay God. Dahil nga during this time sa chapter na to, merong drought nung panahon na yon at wala halos makain sa buong region. But God sustains Elijah by sending out yung raven sa kanya, gaya nga sabi ni Ate Shea kanina na may magsusupply din like yung ginawa ni God kay Elijah. So the ravens supply him food. And then binabagsakan siya ng raven doon nung pagkain, iba't ibang mga pagkain para nasakto sa kanyang pangangailangan. At doon din sa lugar kung nasan siya, meron siyang pinagkukunan ng water, which is a small stream. At dumating yung time na empty na yung small stream. So God instructed Elijah na pumunta siya dun sa isang widow kung saan yun naman yung magbibigay sa kanya ng tubig at pagkain. And then it happened. So from this verse, makikita natin yung full dependence at pag-obey ni Elijah kay God. And what happened? God sustains him and provide all his needs. So if you are living by your own strength and making it, you're not going anywhere in life, not maturing, or you're about to reach the end of your rope. And it's a long way down. Baga sinasabi dito na if we rely on other things other than God, surely it will fail us. Like for example, if we rely on the work that we have, the money, the business, lahat ng yan nauubos, hindi yan permanent. Kasi magkasakit nga lang tayo, wala na. Maubos na lahat ng mga indipon natin, ganyan. Kaya niyang biguin, but if we rely on God just like Elijah did,
we will lack nothing. Now we go to the number 3. Missional means expecting God to provide leaders. In Matthew 9, verse 37 to 38, it says, Then he asked to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers to his harvest field. And in Matthew 21 to 22, if you believe, you will receive, and whatever you ask for in prayer. And in James 1, 6 to 8, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should expect to receive anything from the Lord. Such person is double-minded and unstable in all they do. So dito sa mga verse na nabasa natin mula sa Matthew 9:37-38, Matthew 21-22, and James 1:6-8, isa lang yung pinaparating ni God doon para sa atin. Jesus teaches us to pray with expectancy. Kumbaga dapat pag nanalangin tayo, andun yung faith na God will answer our prayer. And if we ask something to God and if we know that it's aligned with God's will, let's put all our trust in God. And we are called to pray for the laborers to believe. Before we go out in a mission or to share the gospel, we should always pray first and ask for God's guidance and for the Holy Spirit to intercede. At hindi lang doon natatapos yung pagpipray natin. Kasi 'di ba, even during sharing the gospel, 'di ba mapapansin natin na kadalasan we go by group, by team. Kasi ang setup lagi is merong partner during sharing, kasi yung isa while sharing, yung kasama niya or yung kung marami man sila, nananalangin sila during the sharing of gospel. They intercede. So, importante yung prayer when we do the sharing the gospel. Now we go to point number 4. Missional requires thinking outside of the box. There's an old saying that if you do things the way we've always been done, you'll get the same result you've always had. So, dati tanda ko nung nag-operation go kami, experience namin doon, I think that was 2 years ago or I'm not sure, 1 year ago, nung pumunta kami sa Creek Park, yung sa BS namin sa Titus. So, tagal namin doon. Ikot-ikot kami doon sa area na yun. Although madaming tao, pero halos wala kaming makitang masyaran. Tapos nakakailang balik-balik namin doon sa daan na pinupuntahan namin, pati yung kabilang grupo nagkatagbo na kami, nagka-agreean kami na wala kayong makita, no? Oh, kami din wala eh. So, kasi yung mga nakita namin that time is kadalasan nagpa-party-party sila kasi parang December ata yun eh. Yung siguro mga Christmas gathering, ganyan. So, busy mga tao. Kung hindi man busy yung mga tao na mga kabayan, mga Muslim, yung nakikita namin doon. Kasi siguro yung puntahan nila. So, yun, nahirapan kami mag-share. Tapos, biglang naisip na lang nung group namin na baguhin yung ginagawa namin. Instead na doon kami sa area na yon na may mga matao, maliwanag, pumunta kami doon sa isang lugar na medyo madilim. Tapos di namin alam na yung pala yung daan na yon is papunta siya doon sa exit na, labasan na. At nung malapit na kami doon, sakto may nakasalubong kaming pamilya na pauwi na kabayan. At coincidence lang din, nung makita namin sila, yung father ng family is kawork ko dati sa Achman. So, ayun, praise God kasi akala namin wala namin ma-sharean, pero dumating yung answer prayer namin na biglang may tao na kung saan mababagihan namin. At since nakakilala ko nga siya, so yun, madali naming na-sharean yung kapatid na yon ng gospel, at praise God, tumanggap naman sila. Ito sila eh. Sino yun? Ito, yan. Si Ren pala yung kasama ko noon that time.
So itong family na 'to, si Kuya Eblo, then yung family niya, alam ko kilala din 'to nila Ate Carla, parang naging kaibigan din nila nito, kaibigan din nila sila sa Sharjah. At hindi lang yun, dito sa FCC meron tayong unique way ng pag-share ng gospel kung mapapansin ninyo compared to other church siguro. Kasi 'di ba, hindi siya yung typical na approach lang sa tao na yung typical lang na approach sa tao na tayo namimigay tayo ng goodies at siguro nakita nila na may dala tayong ganyan na mga goodies, may mga something, para naging way din siya na makuha yung attention nila. Kasi yung iba naku-curious, "Uy, ano yung mga binibigay ni kabayan?" But of course, we're doing this sa kanila para hindi lang spiritual part nila yung ma-nourish, pati na rin yung physical part nila. Dahil nga do'n sa kadalasan kasi nga 'di ba pinapamigay naman natin is pagkain. Hindi siya gaya nung mga ginagawa sa Pilipinas. Alam ko hindi ko alam kung na-experience niyo sa Pilipinas yung mga ibang religion 'di ba ginagawa nila is kakatok lang sa bahay tapos mag-aabot ng mga pamphlet, ganito, ganyan, tapos iimbitahin ka na pumunta sa church nila. So parang kung titingnan mas effective yung approach natin. Kasi may food tapos ganito, ganyan, tapos shine-share na din natin ng gospel. Kasi sila dun ibang ginagawa, niyaya ka nila sa religion nila without explaining kung ano ba talaga yung meron sila, ganito, ganyan, kung ano ba yung mission nila, kung ano ba yung dahilan nung pagpunta nila, pagkatok sa bahay natin. So, sabi din dito sa 1 Samuel chapter 16 verse 12, and he sent and brought him in. Now he has ruddy and had beautiful eyes and was handsome. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is he." Dito sa verse na 'to, naalala ko yung isa sa mga shinare ni TM Joy nung last sermon niya. Kasi nga 'di ba ngayon nandun sila sa Ras Al Khaimah, nagse-share ng nagbubuo sila ng church doon. So, meron sila activity doon kung saan nag-share sila ng gospel. Tapos, ang kasama nila is yung mga bagets, yung mga bata, sila JJ, kumbaga yung mga teens sa pag-share ng gospel. So, kung isipin mo, parang ang bata pa nila, kaya ba nito yan? Kaya ba nila yung ganito, ganyan? Baka mahiya sila kasi matanda yung i-approach nila. Pero hindi. Nagulat din ako no, kasi sabi ni TM Joy nung time na yun is, andun yung eagerness nila na sila pa nga talaga yung nag-a-approach dun sa mga bata at yung talagang hanggang sa para tumagapata si ate pinipilit nila pero wala, ayaw talaga ni kabayan, eh. Pero makikita natin dun sa mga bata na yun na andun na bata pa lang sila pero andun na yung eagerness nila na mapag-share ng gospel. At hindi lang naman sa mga bata nag-a-apply yun, sa atin din. Kasi minsan like no, 'pag first time natin na mag-share, 'di ba? Like ako nung first time, parang nahiya ako kasi nga ibang tao yung i-approach mo, like 'pag yung tayo-tayo lang sa church 'di ba magkakasama okey lang. Pero 'pag yung sa iba kasi minsan ang daming pumapasok sa isip mo, eh. Mamaya baka i-snub ako nito, ni kabayan, di ako pansinin, ganito, ganyan, baka pagtabuyan ako. Pero the only best thing to do is to trust God. And since we are doing this for God, we can rest assured na kaya natin 'to at we need to see with God's eye. Huwag tayong masyadong mag-focus dun sa kung ano nung naisip natin kasi di mo naman ginagawa 'to para sa sarili mo, ginagawa natin 'to kay God. So God will make a way na mangyari yung pinapagawa niya sa'yo. Now, we go to last 2 points na lang pala. So, now we go to skip number 5, which is missional means believing that resources flow to mission. Sabi dun sa Acts chapter 4 verse 33 to 34, with great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy person among them.
For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales. So from here, makikita natin na yung mga unang Christians, they contributed all the resources. Kumbaga yung mga, as God commanded them, yung mga area nila, mga resources, they binenta nila ito, binenta nila ito para dun sa mission nila to spread the gospel, to share the good news to everyone they meet. And ano ginawa ni God, di ba, minultiply sila, their number, at kahit na madami sila, hindi nila naramdaman na nagkulang yung resources nila, mga pangangailangan. And the lesson here is that whatever we are contributing for the mission of God, God will restore it back to us, and He will return it to us more than what we are expecting. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, when we are giving tithes, di ba, tayo naman at the end of the month, hindi natin na feel na short tayo. Ako kasi yung experience ko na hindi ako nasa short lagi. So praise God para doon. At 'di ba pina-flash din naman pag pinipresent yung sa tithes yung mga kung saan napupunta yung mga tithes natin. 'Di ba pinapakita din noon na some portion of our tithes, it goes to the missionary works like the one that we have in Pakistan. So yung mga tithes natin, may mga pinapupuntahan talaga yan ng mga para sa mga gawain ni God. So if we give our tithes to God, He will restore it back to us then. And last part na, missional weds the best of the new world, of the new and old. Missional weds the best of the new and old. Here in Matthew 13:52, he said to them, "Therefore, every teacher of the law who has become a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of the house who brings out his storeroom new treasure as well as old." So dito sa verse na to, Jesus pictures teachers of these great truths as those who show both God's revelation in the Old Testament scriptures and the new revelation of God's truth through Jesus Christ. Those teachers or tayo na nag-spread ng salita ni God would need to show how these treasured truths fit together. Kumbaga kasi nga 'di ba yung Old Testament, siya yung andun yung mga prophecy, tapos yung New Testament, ito yung fulfillment ng mga nandun sa Old Testament. That's why, yun nga, nasabi ko na as a teacher, we should know how these treasured truths fit together, na hindi sila saliwat sa isa't isa, kundi isa lang sila at isa lang yung pinupulfill nila. And now we go to our conclusion. So, being missional means we should engage the world the same way Jesus did, by going out rather than just reaching out. And missional means that when a church is in a mission, it is then the true church. And lastly, every disciple of Christ should strive to be an agent, a representative of the kingdom of God, and every follower should try to carry the mission of God into every sphere of his life. Diba? Just like Jesus did, diba si Jesus naman during his lifetime on earth, hindi naman siya nagstay sa isang lugar. Diba palipat-lipat siya ng lugar, hindi siya nasa church lang. Kundi ang ginawa niya, inilapit niya yung church sa mga hindi pa nakakilala sa kanya. He go out to the public and preach his word to the needy. At ganoon din sa current situation natin, na ang mga mas nangangailangan is hindi yung mga nangangailangan tayo na nasa church, pero meron ding iba na mas nangangailangan kay God, which is yung mga hindi pa nakakilala kay God, na wala sa ating church at andun sila sa labas. Kasi tayo, di ba, na-experience naman na natin yung kung paano kumilos si God sa ating buhay. Pero why not we share this we share this joy, this experience that we have to others, di ba? Mas okay din yon na hindi lang tayo kundi pati sila din, para
ma-experience din nila kung ano ang life as a Christians. Ang gawin natin is dalhin natin ang church sa kanila. Parang naalala ko nung parang sa Riga nung birthday ni Pelsen niya sa bahay nila RA, nagdi-discuss kami si Pastor Dan kasi nga tagal dumating ni Pelsen sa birthday. So kami nila Pastor Dan yung grupo namin, parang may na-share sa amin si Pastor Dan na pwede daw natin gamitin yung profession natin to share the gospel. Like for example, ako tinumahan ako dun kasi parang, oo nga, bakit hindi? Like yung sa photography, di ba may mga client ako, ganyan. So, challenge sa akin dun na yung mga naging client ko, try ko ma-sharean at mahikayat din sa church natin. So, tayo din, baka yung profession natin is ito yung way na magamit natin para mahikayat yung ibang tao na makilala kay God at maka-join din sa church natin. So, ayun lang po. Praise God. Tapos na. Kay Lord lang po ang pulit. Pinakalas mo pulit. Salamat. Amen. Praise God, kapatid. Salamat sa buhay mo, Patrick Ray, for tonight's message. At salamat sa Panginoon kasi nakakatuwa lang na pag titingnan ko yung kalagayan natin before, na alam mo yung mga tao mahiyain, hindi makapagsalita, pero ngayon nakikita mo na sila na nag-grow sa kanilang ministry, nakikita mo na ginagamit sila ng Panginoon na nag-share na, nag-lead ng prayer of the people. Alam mo, nakakatuwa pagbabalikan natin yung sitwasyon natin before. At salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tunay na nawa, patuloy na nangusap sa atin ng Lord sa mga mensahe na ating narinig na hinatid sa atin ng ating kapatid. At dahil dyan, tayong lahat po ay magtapos sa pananalangin. Let us all pray. Lord God, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan Lord sa gabi na ito, Panginoon. At minsan pa Lord, idinako mo po ang bawat isa sa aming pong Zoom meeting na ito, Panginoon. Lord God, salamat po sa availability. Salamat po Lord sa puso ng bawat isa na patuloy na magkaroon kami ng kauhawan, Panginoon, sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, sa pananalangin, sa pagdalo, Panginoon. Salamat po Lord sa patuloy na nilalagay mo sa aming puso na burden, Panginoon, na hindi lang mag-reach out but to go out, Panginoon. At patuloy Lord na abutin yung mga tao na nais mong abutin namin, Panginoon. Salamat po Lord sa mensahe mo na aming napakinggan sa gabi na ito, sa buhay po namin kapatid na si Patrick na iyong ginamit, Panginoon. Dalahin ko po na patuloy po siyang pagpalain at gamitin pa sa marami pang pagkakataon, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. At Lord, sa gabi pong ito, tinitiwala ko po sa iyo, aking mga kapatid, Panginoon, patuloy na kayong magpala ng mga salita na nahasik, Panginoon, sa bawat isa po, sa bawat puso, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa bawat araw na dadaan, Panginoon, sa mga linggo, Panginoon, araw na aming kakaharapin, Panginoon. Bigyan mo po kami, Lord, ng courage, Panginoon, na nawa, kagaya po ng na-share ni Patrick, Lord God, sa aming po mga workplace, Panginoon, Lord, ay magamit namin yung pagkakataon na maibahagi yung kabutihan mo, Panginoon, at maabot yung mga tao na ito para sa iyong kapurihan, Lord God. Patuloy mo kaming equip, patuloy mo kaming empower, patuloy mo kaming strengthen, at patuloy na bigyan ng courage, Panginoon, na magawa yung mga nais mo magawa, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. At in the end, Lord, nawa ang glory ay patuloy, Lord, na mapunta sa iyo, Panginoon, Lord God. Pagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa po namin not for anything else, Panginoon, for any reason, but for your glory alone, Panginoon. Hayaan mo po ng aming mga buhay, Panginoon, ay palaging magdala sa iyo, Panginoon, ng glory, Panginoon, that you deserve, Panginoon. Pagkat, Lord, ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. Help us to be obedient, Panginoon. Help us, Lord God, na patuloy ka namin isik sa aming pong buhay. At sa gabi pong ito, Lord God, sa pagtataas po ng aming mga kamay, patuloy mong padaluyin, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang courage na nagmumula sa iyo, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Pagpalain po ang lahat ng ating Panginoon at magstay po tayo para sa ating breakout room. Meron pa po tayong mahaba-habang time para mag-share at mag-pray. And see you all on Saturday. God bless mga kapatid.